Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Pinamunuan ni Axel Team Philippines youngster Jamaila Lambunao ang pag-ani ng karangalan para sa bansa sa katatapos na World Olympic Memory Championship sa London, England. Nakalikom ang 11-year-old Marikina Wizkid ng 2 ginto, 3 silvers at 2 bronzes sa 3 araw na kompetisyon. Nang ibabaw si Lambunao sa R-Cards at Spoken Numbers event, tumapos siyang runner-up sa 30-minute binary numbers, 5-minute speed numbers at 15-minute random words, habang nagkasya naman siya sa 3rd place finish sa 15-minute names and faces at 5-minute historic dates category. Ang iba pang mga memory athletes na nag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas, Mark Anthony Castañeda na naging kauna-unahang double grandmaster ng bansa, Roberto Racasa at Christopher Carandang na kapwa nakasungkit ng first grandmaster norm, at Erwin Balines na kumupo naman ng 3rd at final grandmaster norm. Samantala, bronze medal finish naman ang nairehistro ng Pilipinas sa team championships. Ang gold medal ay naisube ng powerhouse Germany, habang ang silver medal ay napasakamay naman ng Swedish squad. Congratulations sa atin pong mga memory athletes. Tinangkilik at tunay po na nasiyahan ng mga fans na nanonood ng Ultimate Bodybuilding Championship sa Tiendesita sa Pasig City. Iba't iba pong mga muscular poses na tunay na nagpakilig sa mga spectators. Nakita ko si Habiba ron eh. Ang ibinandera po ng bawat bodybuilder sa 3 rounds ng kompetisyon. Pero sa bandang huli, may isang competitor po na tunay na namukod tangi sa lahat. Alamin natin kung sino siya sa report na ito ni Miss Cristabel De Leon. Naging matagumpay ang inaugural staging ng Ultimate Bodybuilding Championship sa Pasig City noong isang araw. Itong piling-piling mga bodybuilders ang lumahok sa kompetisyon na may nakalaang 100,000 pesos na premyo sa tatanghaling Grand Champion. Ayon kay event organizer Lee Soriano, naging stricto sila sa pagsala sa mga competitors para matiyak na mabibigyan nila ng kasiyahan ang lahat ng mga fans na dumagsa sa venue. Oh, definitely. We're featuring here nothing but the best in Philippine bodybuilding. We were very strict in terms of who we accepted into the competition. Sa kanilang malabronseng katawan, namangha at naghiyawan ng mga manonood sa iba't ibang poses na ginawa ng mga bodybuilders. Hinati-hati sa 6 na dibisyon ng kompetisyon at ang mga ito ay ang bantamweight, lightweight, welterweight, middleweight, openweight at novice. At matapos ang 3 rounds ng kinatampukan ng mandatory pose, individual pose at rival pose, nang ibabaw at nahirang bilang ultimate bodybuilder si Jonathan Casimiro. Creativity, synchronicity, muscular pose at impact ang ginamit na basehan ng mga judges sa pagpili sa mga nagsipagagi. Masaya at kontento naman si Soriano sa mainit na pagtanggap ng publiko sa Ultimate Bodybuilding Championship. Definitely very favorable. We've gotten inquiries from other provinces in the country, and to be honest with you, we even have an inquiry from abroad, from the Middle East. So sky's the limit right now. We're the only game in town actually. We're the only ones with this kind of a concept. Hindi man popular ang bodybuilding sa bansa, ngunit tunay na may bubuga ang lahing kayubangi sa sport na ito na ang puhunan ay pagpapalaki ng katawan. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Si Sandro daw gustong ganyang kalaking katawan, pero payo ko sa Isandro, liliit ang iyong bituka. Sa cycling, sa pagsikat po ng Ronda Pilipinas 2013, sa susunod na buwan, walang ibang pakay ang mga mahuhusay na Philippine Navy pedal pushers, kundi ang angkinin ng kampyonato ng individual at team classifications. Sa nakalipas sa edisyon ng Ronda Pilipinas ay nagkasya lamang po sa podium finish sa 2 major categories ang standard. Si Reynante ay tumapos na 3rd placer sa likuran ni na John Margaledo ng Road Bike Philippines at Iris Valenzuela ng LPGMA American Vinyl sa individual race, habang ang Philippine Navy naman ay pumangalawa sa team championship sa likuran ng Nueva Ecija Cycling Club. Dahil dito, inamin ni Philippine Navy Coach Bernard Lentada na ginawa nila ang lahat sa ensayo ngayong off-season para paghahandaan ang kanilang ultimate goal sa susunod na taon. Bibitbitin ni Lentada sa 2012 Ronda Pilipinas ang balancing lineup na kinabibilangan ni na Reynante, Ronda Pilipinas inaugural champion Santi Barnechea at mga veterans na sina Dante Cagas, Reynard Gorantes at Iboy Quiñones. Sumanib na rin po sa Navy men ang mga bata, subalit may potensyal na sina Daniel Asto at George Oconer. At sumayin niyo po mga sariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming iahain sa inyo mamaya alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako naman po ang inyong lingkod, Snow Badwa para sa Telebisyon